Pagka-uwi ni Joyce sa kanyang tinutuluyan ay inayos niya ang kanyang mga gamit. Nag-take out na lang din ito para sa kanyang hapunan. Kinagabihan ay nakaharap si Joyce Ann sa salamin na kanyang binili kanina. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Napahawak siya sa kanyang buhok. Pinagmamasdan ni Joyce Ann ang kanyang sarili. Hindi pwedeng manatili siya sa ganitong itsura. Mabilis niyang kinuha ang gunting at sinimulang gupitin ang mahaba niyang buhok. Habang ginugupit ni Joyce Ann ang buhok niya ay hindi niya maiwasang hindi umiyak. Ngayon nag-sink in sa isipan niya ang lahat. Ang lahat ng ginawa ng kanyang mommy para sa kanya. Naalala ni Joyce Ann na tuwing gabi ay ang kanyang mommy ang nagsusuklay sa kanyang buhok. Kahit na malaki na siya ay palagi nito itong ginagawa. Mommy? Sorry po. Pangako babalikan ko kayo. Mag-iipon lang po ako ng tapang at lakas ng loob para umuwi. Hintayin niyo po ako, mommy. Umiiyak na sabi ni Joyce. Natapos na niyang gupitan ang kanyang buhok. Maikli lang ang natira, talaga namang bumagay sa kanya. Pumili siya ng contact lens na nababagay sa kanya. Nang makapili na ito ay kaagad niya itong nilagay sa kanyang mga mata. Simula ngayon hindi na ikaw si Joyce Ann na walang kwenta, na walang silbi. Ikaw na si Joyce Ann. Ang Joyce na susubukang lumaban. Kaya natin to. Nakangiting kausap ni Joyce Ann sa harap ng salamin. Masaya si Joyce Ann sa kanyang pagbabago. Bukas na ang simula ng bago mong buhay. Ang bagong Joyce Ann. Pasalamat ka, buhay ka pa. Ano kaya magiging reaksyon ng anak mo kapag nakita kanya na nasa ganyang kalagayan? Pero mas okay ito kasi mas lalo kang nahihirapan. Kausap ni Jessica sa mommy Joyce Ann na ngayon ay comatose. Nagbubunyi ito sa nangyari kay Laura na siya ring may gawa. Walang may alam na si Jessica ang nagtulak sa ginang. Lumabas na si Jessica na may malawak na ngiti sa kanyang labi. Iniisip nito na mas okay na hindi pa ito namatay kaagad. Masaya siya dahil malaya na niya magagawa ang mga gusto niya. Sa ngayon ay kailangan niyang makuha ang loob ni Tristan. Sa buong buhay ni Jessica ay ngayon lang siya nahibang sa isang lalaki. Kahit si Joseph ay walang panama kay Tristan. Lahat na yata ng hinahanap ni Jessica sa isang lalaki ay nakita niya kay Tristan. Lalo na't nalaman niya na mayaman ito, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan niyang mapa sa kanya ang lalaki. Nagbihis ng sexy dresses si Jessica, nais niya itong akitin. Alam niyang babaero kaya alam ni Jessica na hindi ito tatanggi kapag siya na ang lalapit. Sa ngayon ay kailangan itong magpanggap na anghel sa harapan ng lalaki. Perfect! Tingnan ko lang kung hindi ka maglaway sa akin, Tristan. Mapapasa akin ka din. Kausap ni Jessica sa salamin bago lumabas sa kanyang silid. Saan ka pupunta? Tanong ni Arthur kay Jessica. Sa mall lang po. Malambing na sagot dito sa matanda. Okay, umuwi ka kaagad. Opo, uwi po ako kaagad, Daddy. Malambing pa rin na sagot ni Jessica kay Arthur sabay halik dito. Umalis din kaagad si Jessica. Napangiti naman ang matanda. Ito ang nagustuhan ni Arthur kay Jessica dahil malambing ito at masunurin sa kanya. Hindi katulad ng kanyang anak. Hanggang ngayon ipinapahanap niya pa rin ito. Hindi pwedeng hindi maikasal si Joyce Ann kay Joseph. Sa pamilya ni Joseph nakasalalay ang kanyang pagkapanalo sa kampanya. Hindi siya maaaring bigo. Naging-sunod-sunuran siya sa mga ito kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ano balita? Hindi niyo pa rin ba nakikita ang anak ko? Hindi kayo pwede bumalik dito nang hindi siya nahanap. Galit na ani na naman ni Arthur sa kanyang mga tauhan. Hahanapin po namin siya, boss. Sagot naman ang mga ito sa kanilang amo. Dapat lang. Dahil kung hindi malilintikan kayo sa akin, gawin niyo ang trabaho niyo kung ayaw niyong paglamayan kayo kaagad. Galit na banta ni Arthur sa kanyang mga tauhan. Stress na si Arthur dahil sunod-sunod na ang problema niya. Dumagdag pa ang walang silbi niyang asawa. Kung hindi lang dahil sa kayamanan nito ay hindi niya ito papakasalan. Kailangan lang niyang magtiis dito. Hindi niya pwedeng hayaan ito. Kung si Arthur lang masusunod ay talagang mas nanaisin pa niya na mamatay na ito. Maaga namang gumising si Joyce Ann para maghanda para sa kanyang unang araw sa trabaho. Kasalukuyan siyang nakaharap sa salamin. Wala na ang salamin niya sa mata at mahaba niyang buhok. Bumagay sa kanyang mukha maiksing buhok niya. Naglagay din ito ng makeup na lalong nagbago sa aura niya. Ibang-iba na siya. Kahit si Joyce Ann ay hindi niya makikilala ang kanyang sarili. Walking distance lang ang Bravo Company kaya may time pa siya para mag-almusal. Pagkatapos niyang kumain ay lumabas na siya sa kanyang apartment.
Medyo nahihiya si Joyce dahil nakatingin sa kanya ang mga tao sa daan. Pero dahil gusto niya ng bagong simula ay pinilit niya maging confident sa kanyang sarili. Miss, artista po ba kayo? Biglang tanong ng isang lalaki kay Joyce Ann. Naku, hindi po kuya. Kaagad na sagot ni Joyce sa lalaki. Ang ganda niyo po kasi. Salamat po. Nakangiting sabi ni Joyce Ann bago nagpatuloy sa pagpasok sa building. Medyo nailang din siya dahil kahit ang ibang empleyado ay nakatingin sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa elevator. Good morning, ma'am. Bati na ibang mga empleyado kay Joyce Ann. Nahiya naman ito dahil ang buong akala ata ng mga ito ay related siya sa mga boss. Good morning din po sa inyo. Nahihiyang bati nito sa mga nakasabay niya. Yumuko na. Nagaw-atensyon pa siya ngayon sa company. Pagbukas ng elevator ay kaagad itong lumabas at pumunta sa department niya. Pinating niya ang mga kasamahan nila. Naging komportable kaagad si Joyce Ann dahil mabait ang mga ito. Katunayan ay may naging kaibigan na siya kaagad. Si John at Trina. Sis, sama ka ba sa amin mamaya? Tanong ni John kay Joyce Ann. Ha? Saan naman sis? Tanong naman ni Joyce dito. Sa bar, gigimik lang kami. Monday pa lang ngayon, di ba? Pwede bang sa Friday na lang? Sige sis, sa Friday ha, huwag ka mawawala, ha? Sige. Masayang sabi ni Joyce. Ito ang nais niyang buhay, ang malaya at nagagawa niya ang mga gusto niyang gawin. Hindi niya maiwasang malungkot dahil naalala nito ang kanyang mommy. Kumusta ka na kaya, mom? Babalik po ako't kukunin kita. Saad ni Joyce Ann sa kanyang sarili. Saktong 5:00 ang uwian nila Joyce pero hindi muna siya umuwi. Pumunta muna ito sa isang mall. Nais niya kasing doon na lang kumain. Habang naglalakad si Joyce Ann ay minakabangga siya. Ulag ka ba o tanga ka? Tingnan mo na dumihan ang damit ko. Galit na anito. Bakit ganyan ka makatingin? Buisit ka? Bayaran mo ito. Galit na sigaw ni Cheska kay Joyce Ann. Hindi nakilala ni Cheska si Joyce dahil ibang-iba na ang mukha nito. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. At bakit ko naman babayaran yan? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Kalmadong sabi ni Joyce sa kanyang pinsan. Anong walang kasalanan? Ikaw ang bumangga sa akin. At sabihin mo wala kang pera. Sagaw pa ulit ni Cheska habang namumula na sa galit. Oo, mahirap lang ako. Purita. Alam mo ba yun? O hindi? Bahala ka na nga dyan. Mayaman ka naman kaya palitan mo na lang ang suot mong basahan. Pagkasabi ni Joyce ay kaagad siyang tumalikod. Pero hindi pa nakakaalis si Joyce nang may biglang tumama sa likuran niya. Binato pala ito ni Cheska ng hawak nitong paper bag. Hindi na sana papansin ni Joyce Ann pero sadyang naghahanap talaga ng away ang magaling niyang pinsan. Napakademonyita talaga. Pabulong na sabi ni Joyce Ann. May sinasabi ka? Alam mo, bayaran mo na lang ako kung ayaw mong ipapulis kita. Pagbabanta pa ni Cheska. What's happening here? Biglang nagulat si Joyce Ann dahil nasa harapan na niya si Tristan. Nagkatinginan sila pero naunang umiwas si Joyce. That girl! Binagaan niya ako kaya natapon ng drugs ko sa damit ko. Umiiyak na sumbong ni Cheska sa binata. Napairap naman si Joyce Ann dahil lahat ng yata ng talent ay napunta dito kay Cheska. Tumingin si Tristan kay Joyce Ann. Wala naman po akong kasalanan kuya. Siya nga itong bumangga sa akin eh. Tapos pinapabayaran niya sa akin. Kasalanan ko po ba kung tanga siya? Sabi ni Joyce sa binata. Sinungaling ka! Narinig mo yon? Tinawag niya akong tanga. Umiiyak na sabi naman ni Cheska sa binata. Miss, sana nag-sorry ka na lang sa kanya. Bakit naman ako magsusorry sa hindi ko naman kasalanan? Naiinis na sabi ni Joyce Ann kay Tristan. Bayaran mo na lang ang damit niya. Kalmadong sabi ni Tristan sa dalaga. Ayoko nga, kung wala akong pambayad sa kanya. Diyan na nga kayo. Mabilis na nilisan ni Joyce ang lugar. Nainis siya kay Tristan at kahit wala pa si Tristan ay never naman niyang babayaran ng damit dito. Kung hindi pa niya alam ay binili iyon ng mommy niya para sa kanya. Ibig sabihin ay sa kanya iyon. Uruha talaga, pati gamit ko pinapakailaman na niya. Kulang pa siguro ang allowance na hinihingi niya kay daddy. Nainis talaga si Joyce Ann sa pinsan niya. Pero pasalamat si Joyce dahil hindi siya nakilala ni Cheska. Dahil kung nagkataon ay baka sabihin pa nito sa daddy niya na nandito lang pala siya. Masasayang ang lahat ng tulong ng mommy niya kapag natagpuan na naman siya ng daddy niya. Hindi talaga kaya ni Joyce na matali kay Joseph at sa pamilya nito na may mga illegal na ginagawa. Crush pa naman kita tapos kampi ka naman dun sa bruha. Sarap niyong pagbulin o mabwisit.
Pabulong-bulong na sabi ni Joyce habang naglalakad papunta sa isang kainan. Balak na nitong kumain dahil nagutom itong bigla sa inis niya sa kanyang pinsan. Humanda ka kapag ako may lakas na ng loob na bumalik sa bahay. Papalayasin talaga kita, bruha ka. Kastigo ni Joyce kay Jessica sa kanyang isipan. Nabusog si Joyce Ann kaya balak niyang tumambay sa likod na bahagi ng mall. Habang naglalakad ito ay nagulat ito dahil may biglang humila sa kanya. Anong kailangan mo? Bayaran mo ako. Ha? Wala naman akong utang sa'yo. Naiiritang sabi ni Joyce Ann kay Tristan dahil bigla na lang siyang hinila nito at biglang maniningil. Ako ay nagbayad sa damit ni Jessica kaya magbayad ka na. Kung ayaw mo sabihin ko sa kanya na ikaw ang pinsan niya. Paano mo nalaman na pinsan ko siya? Nagtatakang tanong ni Joyce Ann sa lalaki. Kahit na mag-makeup ka pa, makikilala pa rin kita, nerd. Nakangising saad na Tristan sa dalaga. Nagulat si Joyce Ann dahil hindi nito inaasahan na makikilala siya na Tristan. Bigla siyang nainis sa lalaki. Parang nais kutusan ni Joyce Ann binata ngunit pinigilan lang nito ang kanyang sarili. Bakit mo ba ako sinisingil? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na bayaran mo yun? At FYI, ako ang tunay na may-ari ng damit na iyon. May inis sa boses ni Joyce Ann. Really? But I don't care. Bayaran mo pa rin ako. Sabi ng binata sa dalaga. Ayoko. Bahala ka. Nagmamatigas na sabi ni Joyce Ann dito. Okay, tatawagan ko siya na nandito ka. Pananakot pa ni Tristan sa dalaga. Okay, gawin mo kung ano gusto mo. Ganyan naman kayo. Gusto niyo talaga na naghihirap ako. Tawagan mo na para maipakasal na ako sa lintik na Joseph na iyon. Naiinis na sabi ni Joyce Ann. Biglang natameme si Tristan sa kanyang narinig. Akala niya isasabihin sa kanya ng dalaga na babayanan na lang siya nito. Pero inuutusan pa siya. Nakaramdaman naman ng awa si Tristan para sa dalaga. Who's Joseph? Tanong ni Tristan sa dalaga. Fiancé ko na hindi ko man lang nalaman na may relasyon kami. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na. Sagot ni Joyce saka inutusan ang lalaki. Hindi alam ni Tristan kung anong gagawin niya. Nanatili siyang nakatingin sa maamot magandang mukha ni Joyce. Pinagmasdan niyang mabuti ang buong mukha nito. Para itong isang Diyosa. Kaya lahat ng lalaki sa loob ng mall ay nakatingin dito. Napadako ang tingin ni Tristan sa mapupulan nitong labi na parang kay sarap halikan. Hindi niya tuloy maiwasan na mapalunok dahil pakiramdam niya nauuhaw siyang bigla. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Joyce Ann sa binata. Napansin kasi ni Joyce na nakatulala ito at medyo naiilang din siya sa uri ng tingin na ipinupukol nito sa kanya. Pakisabi na lang kay Jessica na sa Bravo Company ako nagtatrabaho. Sige, mauna na ako sa'yo. Paalam ni Joyce Ann kay Tristan na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Iniwan ni Joyce ang binata at naglakad na siya papunta sa sakay ng jeep. Nais na niyang umuwi para makapagpahinga na. Pagkarating ni Joyce sa kanyang apartment ay kaagad siyang dumapa sa kanyang higaan. Malayo ito sa malambot na kama niya sa bahay nila. Kaagad na naman niyang naalala ang kanyang mommy. Hindi maiwasan ni Joyce na mag-alala sa kanyang mommy. Sobrang namimiss na niya ito, pero kailangan niya magtiis. Malayo man sa buhay na kinalakan niya ay kakayanin niya. She needs to survive. Hindi maiwasan ni Joyce na maalala na noon pa man ay sinasaktan na ng kanyang daddy ang kanyang mommy. Paano pa kaya ngayon na wala na siya doon? Sa sobrang pag-iisip ay biglang nakatulog si Joyce. Lumipas sa mga araw at isang buwan na si Joyce Ann sa kanyang trabaho. Naging tahimik ang lahat. Hindi na rin niya muling nakita si Tristan. Masaya si Joyce Ann sa kanyang trabaho at nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Joyce, pinapatawag ka ng Mr. CEO. Sabi sa kanya ni John, isa sa mga sisi niya sa kumpanya. Okay sis, thank you. Dalian mo na kasi mukhang mainit ang ulo ni Sir Luke. Dagdag pa na sabi ng kanyang kaibigan. Palagi namang mainit ang ulo ni Sir. Kailan ba siyang mamiti? Tanong ni Joy sa kanyang kaibigan. May tama ka sis. Sagot naman ni John sa kanyang kaibigan kaya sabay silang natawa. Kumatok muna si Joyce Ann bago siya pumasok sa office ni Luke. Come in. Rinig niyang sabi nito. Good morning sir. Pinapatawag niyo daw po ako? Tanong ni Joyce Ann sa kanilang boss. Yeah, from now on, you will be my temporary secretary habang hindi pa nakakahanap ng kapalit. Is that okay with you? Tanong ni Luke kay Joyce. Okay po sir. Nakangiting sagot ni Joyce Ann at wala naman kasi siyang dahilan para tumanggi. Noon ay crush niya ito pero ngayon ay hindi na. Gwapo ang boss niya pero nagbago ng bigla ang standard niya sa lalaki.
Lumabas na si Joyce Ann sa office ni Luke para ayusin ang mga gamit niya papunta sa bago niyang table. Alam ni Joyce na magiging mahirap ang trabaho niya pero may knowledge naman siya tungkol sa pagiging secretary kaya confident siya na magagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Anong balita sis? Bakit ka pinatawag ni sir? Tanong ni Trina sa kanya. Magiging temporary secretary daw niyo muna ako habang naghahanap ng kapalit doon sa nasasante. Sagot ni Joyce sa kanyang kaibigan. Malandi naman kasi iyon. Oo, gwapo si sir pero alam naman nila na hindi sila saseryosohin nun. Kaya ikaw mag-iingat ka, maganda ka pa naman. Paalala ng kaibigan ni Joyce sa kanya. Hindi ko type si sir, may iba akong gusto. Mabilis na sagot ni Joyce Ann. Mas gwapo ba kay sir? Kinikilig na tanong ni Trina. Oo, mas gwapo. Hindi na naituloy ni Joyce ang sasabihin niya dahil bigla na lang dumaan sa kanilang harapan si Tristan. Hindi man lang ito tumingin kay Joyce. OMG, ang gwapo. Bakit bang gagwapo ng lahi ng mga Bravo? Ang sarap magpabuntis. Pabirong bulalas ni Trina. Nagulat naman si Joyce Ann sa narinig niya mula sa kaibigan niya. Mukhang may paghangarin ito kay Tristan. Oh, bakit ganyan ang gusto mo? Hindi ko crush si Sir Tristan. Mas pogi pa sa kanya yung isa pa nilang pinsan. Sabi ni Trina sa kanyang kaibigan. Napansin kasi ni Trina na iba ang tingin ni Joyce Ann noong dumating ang lalaki. At totoo din na gwapo ang mga magpipinsan na Bravo. Akin siya. Pabirong sabi ni Joyce Ann sa kanyang kaibigan. Oo naman sa'yo na. O ano, game ka ba mamaya sa night out natin? Lagi ka nalang kasimpas. Sumama ka naman kahit ngayon lang. Sige, sasama na ako. Sabi ni Joyce Ann sa kanyang kaibigan. Siguro need na niya na makipag-party. Isang beses lang siyang sumama noon kaya ngayon ay balak niya ulit sumama. Nang matapos ni Joyce Ann na magligpit, kagad siya lumipat sa bago niyang pwesto. Pumasok siya sa loob ng office ni Luke dahil tinawag siya dito. Miss, bring us coffee. Utos ni Luke kay Joyce Ann. Okay sir. Nakangiting sagot niya kay Luke pero nung dumako ang tingin ni Joyce Ann kay Tristan ay bigla na lang siyang kinabahan. Ang sama kasi ng tingin ni Tristan kay Joyce. Para bang may ginawa itong malaking kasalanan sa lalaki. Tristan, stop it! Tinatakot mo sekretary ko. Saway ni Luke sa kanyang pinsan. Pero dadma lang sa Tristan. Hindi niya kasi gusto na nakikitang ngumingiti ang dalaga sa iba. Bigla na lang nainis si Tristan sa hindi malamang dahilan. Nang lumabas ang dalaga ay mabilis na tinanong ni Luke ang kanyang pinsan. You like her? Bakit mo tinatanong? Tanong din ni Tristan sa kanyang pinsan. Iba kasing tingin mo sa kanya. Huwag mong pakikialaman yun. Anak yun ni Arthur Jimenez. Paalala ni Luke sa kanyang pinsan. Hindi kasi maganda ang relasyon ng kanilang pamilya sa mga Jimenez. Pero noong nalaman niya ang dahilan ni Joyce ay hindi nagdalawang isip si Luke na tulungan ito. I don't care about her father. Sagot naman ni Tristan sa kanyang pinsan. Ako din naman. Balita ko hinahanap nila si Joyce. Tumakas yata si Joyce dahil ipapakasal nila sa iba. Dagdag pa na sabi ni Luke na para bang hindi niya alam ang totoo. Diyos mo, gusto ka rin. Pati yan alam mo? Sabi ni Tristan sa kanyang pinsan pero tanging isang malakas na halakak ang isinagot ni Luke. Balik sa pagiging seryoso ang dalawa nang makabalik na si Joyce Ann na may dalang kape. Kaagad din naman lumabas ang dalaga at bumalik sa kanyang mesa para simulan ang kanyang trabaho. Naging abala ito at hindi na napansin ni Joyce Ann ang pagdaan ni Tristan sa kanyang harapan. Maagang umuwi si Joyce Ann kasi lukuyan siyang nag-aayos para pumunta sa bar. Nauna ng mga kaibigan niya doon. Suot ang isang backless sexy dress ay namangha si Joyce sa kanyang sarili. Litaw na litaw kasi ang hubog ng kanyang katawan. Naisip niya ngayon lang naman kaya okay na siguro na yun ang suot niya. Pagkarating ni Joyce sa bar ay bumungad kaagad sa kanya ang malakas na tugtugin at mga nagsasayawan. Pumasok siya at nakita niya ang mga kaibigan niya. Wow, ang sexy mo sis! Ikaw din ang saksi mo. Pinuri din ni Joyce ang kanyang kaibigan. Let's party! Sigaw nila ng mga kaibigan niya. Uminom sila at sumasabay sa beat. Nakakaramdam na ng kalasingan si Joyce. Ganoon din ang mga kaibigan niya pero patuloy pa din sila. Guys, laro tayo ng dare. Sabi ni John. Sige, game! Nagtatawanan sila. Nagsimula na silang maglaro at dahil lasing na si Joyce ay nakipagsabay na lang siya sa trip ng kanyang mga kaibigan. Joyce, it's your turn na. Nakangiting sabi ni Trina. Ito kasi magtatanong kay Joyce at may naisip itong kalokohan. Nakikita mo ba ang poging lalaki nakatalikod na iyon? Kiss him on the lips. Utos ni Trina. Yun lang ba? Okay, watch me.
Lasing na sabi ni Joyce Ann at naglakad na papunta sa lalaking nakatalikod. Nahihilo na si Joyce pero pinilit niyang puntahan ang lalaki. Mabilis niya itong kinilabit. Nang humarap ang lalaki ay kaagad na hinalikan ni Joyce sa labi ang lalaki. Nang imulat ni Joyce ang kanyang mga mata ay laking gulat niya kung sino ang hinalikan niya. Mabilis siyang lumayo sa lalaki. Iyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Joyce nang makita niya ang mukha ng lalaki. Napatras pa ito dahil hindi niya inaasahan na si Tristan pala ang hinalikan niya. Pero bigla din siyang napangiti sa ginawa niya. Hindi niya aakalain na dahil sa laro nila ay mahalikan niya ang crush niya. Zoe, naglalaro lang kami. Tapos tinuro ng kaibigan ko dito sa pwesto na ito kaya sinunod ko lang siya. Lasing na sabi ni Joyce sa binata. Nasaan mga kaibigan mo? Tanong ni Tristan. There! Lasing na turo ni Joyce sa pwesto nila. Pero hindi alam ni Joyce na iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Hinayaan na ni Trina si Joyce Ann kay Tristan. Ang totoo ay alam talaga ni Trina na si Tristan yung lalaking nakatalikod kaya naman yun ang utos niya sa kaibigan niya. Wala naman tao doon. Biglang sabi ni Tristan sa dalaga. Wala kasing tao doon sa mesa na itinuro sa kanya. Nagulat si Tristan dahil hindi niya inaasahan na may bigla na lang hahalik sa kanya. Sa tingin din ni Tristan ay lasing na ito kaya wala siyang choice kundi tulungan ng dalaga. Hindi rin naman niya gusto na may ibang humawak dito. Binuhat na Tristan ang dalaga palabas sa bar. Isinakay niya ito sa kanyang kotse. Napapangitim bigla si Tristan kasi ang kulit pala ng dalaga kapag lasing. Madaldal ito at tawa ng tawa. Saan mo ako dadalhin? Lasing na tanong ni Joyce kay Tristan. Shit, bakit ganyan na suot mo? Nainis na sabi ni Tristan sa dalaga. Hindi ba ako sexy sa paningin mo? Maganda rin naman ako kahit hindi na ako virgin. Ano bang gusto mo sa babae? Biglang tanong ni Joyce kay Tristan. Nagulat naman si Tristan sa naging tanong sa kanya ni Joyce. Hindi na lang niya ito pinansin at nagmaneho na lang siya pauwi sa kondo niya. Hindi rin naman niya alam kung saan dadali ng babae kaya mas mabuti na doon na lang sa kondo. Nakatulog sa biyahe si Joyce. Hindi na ito ginising pa ni Tristan. Binuhat niya ito hanggang sa makapasok sila sa loob ng kondo niya. Hindi inaasahan ni Tristan na susunod na gagawin ni Joyce. Ang init naman? Bakit bang init dito? Biglang sabi ng dalaga sabay hubad ng suot niyang damit. Nagising kasi itong bigla. Kaagad na napalunok si Tristan sa nakita niya. Nagsimula na rin siya mag-init. Shit, he's horny now. At kung ganito kaganda ang nasa harapan niya, ay hindi alam ni Tristan kung kaya ba niyang pigilan ang sarili niyang angkinin nito. Tristan, alam mo ba ang gwapo mo? Bakit ang gwapo mo? Hindi inaasahan ni Tristan na tatanungin siya ng dalaga. Lumapit pa ito at nakahawak sa kanyang dibdib. Stop that! Saway ni Tristan dahil pinapalakbay ni Joyce ang kanyang daliri sa dibdib na lalaki. Ayaw mo ba? Kasi ako gusto ko. Game lang naman. Pwede ba yun? Hindi naman kita habulin pagkatapos eh. Gusto ko lang maranasin na maangkin mo. Hindi ko kasi maalala kung paano nakuha sa akin yung B-card ko. Iniingatan ko pa naman yun pero tatanggapin mo naman ako, diba? Lasing na bulalas ni Joyce. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Ayoko na pagsisihan mo mga ginagawa mo kapag nasa tamang katinuan ka na. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba sa dibdib ko? Eh dito ayaw mo rin? Lumayo si Joyce kay Tristan. Umupo ito sa couch at tumingin ng nakakaakit sa binata, sabay turo sa masalang parte ng kanyang katawan. Sunod-sunod namang napalunok sa Tristan. Iniisip niya na hindi tama na samantalahin niya ang sitwasyon ni Joyce. Ngayon lang siya nag-hesitate na gumalaw ng babae. Stop that! Alam ko na magsisisi ka bukas. Pagising mo kaya tumigil ka na. Naglakad si Tristan para kunin ang damit ni Joyce at mabilis siya lumapit sa dalaga. Akmang isusuot na ni Tristan ang damit ni Joyce nang bigla niya itong kinuha at itinapon sa malayo. Alam ko naman na babaero ka, pero bakit ganyan ka sa akin? Siguro nga hindi ako sexy sa paningin mo. Siguro maghahanap na lang ako ng ibang Hindi na pinatapos ni Tristan ang sasabihin ni Joyce. He kissed her. Naisip niya bakit pa niya pipigilan ang sarili niya. There is no turning back. Ano bang pinag-aalala niya? He has a box of condoms na pwede niya gamitin. Don't blame me. Kapag nagising ka bukas, ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi ni Tristan at hinalikan ulit si Joyce. Lasing man si Joyce ngunit alam niya pa rin ang ginagawa niya. Binuhat siya ni Tristan at ipinasok sa loob ng silid nito.
Si Joyce na mismo ang nag-first move sa kanilang dalawa. Dahil sa ginawa ni Joyce, ay hindi na napigilan ni Tristan ang kanyang sarili. Buong gabi nilang pinagsaluhan ang isang mainit at mapusok na gabi. Kinabukasan ay napabalikos ng bangon si Joyce. Kumikirot ang gitnang bahagi ng kanyang katawan. Napahawak ito sa kanyang bibig noong maalala nito ang nangyari kagabi, sabay tingin sa kanyang katabi na mahimbing na natutulog. Napasigaw si Joyce kasabay ng pagtadyak kay Tristan dahilan para mahulog ito sa kama. "What the hell's your problem?" Galit na tanong ni Tristan sa dalaga. "Anong ginawa mo sa akin?" Pasigaw na tanong ni Joyce. "Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw ang namilit sa akin eh." Sabi naman ni Tristan. Ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Joyce sabay turo sa kanyang sarili. Tumango naman si Tristan habang hinihilot ang balakang niya. Napangiti siya dahil nahulaan niya na hindi maalala ni Joyce ang lahat kaya tumayo ito at pumunta sa kanyang drawer para kunin ang phone niya. He played the audio recording na ginawa niya kagabi. "Ano, naniniwala ka na ba?" Tanong ni Tristan sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Joyce sa kanyang narinig. Siya ba talagang pumilit sa binata? It's unbelievable pero dahil may ebidensya ay walang choice si Joyce kundi maniwala. Ano ba yan? Magdamit ka nga! Nakikita ko yung ano mo! Napasigaw si Joyce dahil kitang-kita niya ang buhay na kahandaan na Tristan. Mukhang gising ito dahil nakatayo. "So, what's your plan now?" Tanong ni Tristan kay Joyce at binaliwala ang sinabi ng babae na magsuot siya ng damit. "Wala. May plano ba dapat ako? Alam ko naman na pagkatapos nito'y makakalimutan mo na rin ako. Knowing yun, isang dakilang babaero." Medyo mataray na sabi ni Joyce sa binata. Napangiti naman si Tristan sa naging sagot sa kanya ng dalaga pero he wants more. Hindi niya nais na maputol ang ugnayan nila ni Joyce. "How about we make an agreement? Papayag ka ba?" Mangiti sa labi habang nagtatanong si Tristan. "What kind of agreement?" Hindi na natapos ni Joyce ang sasabihin niya dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Tristan sa kanyang labi. Now, everything is clear. Nais ng binata na maging fubo sila. Biglang napaisip si Joyce. Papayag ba siya? At kung pumayag siya, ano mangyayari sa kanya? Para usan ni Tristan? Biglang sumakit ang ulo niya sa mga sinasabi ni Tristan. At muling pinagsaluhan ni Tristan at Joyce ang isang mainit na tagpo. Kasalukuyang nakaunan si Joyce sa braso ng binata. Nilalaro niya ang dibdib nito gamit ang kanyang daliri. Masimple namang inaamoy ni Tristan ang buhok ng dalaga. "Tristan?" Tawag ni Joyce sa binata. Tanging sagot naman ito kay Joyce. "Ayoko sa agreement mo." Biglang pahayag ni Joyce sa binata na ikinagulat naman ni Tristan. "Why?" "Kasi ayoko. Okay na ako sa tikim lang." Mahinang sabi ni Joyce pero narinig pa rin ito ng binata. "Tikim lang?" Hindi makapaniwalang tanong ng binata kay Joyce. "Oo, tikim lang." "Ayoko na gawin natin itong palagi. Baka masaktan lang ako sa huli." Matapang na pahayag ni Joyce sa binata. Nais niyang maging totoo dahil alam ni Joyce na hindi marunong magseryoso si Tristan. Hindi sumagot si Tristan. Bumangon ito at pumasok sa banyo. Naiwan namang naguguluhan si Joyce. Hindi niya alam pero hindi niya gusto ang idea na maging fubo sila. Alam niya kasi na masasaktan lang siya kapag nagkalapit sila. Alam ni Joyce na higit pa sa paghanga ang nararamdaman niya para sa binata at yun ay kinatatakot niya. Bumangon si Joyce at kaagad na hinanap ang mga damit niya. Nahirapan mang maglakad ay pinilit niyang makaalis sa kondo ni Tristan. Sabado at wala siyang pasok sa opisina kaya inabala ni Joyce ang kanyang sarili sa paglilinis ng kanyang apartment. Paika-ika itong maglakad. Habang nakaupo si Joyce sa kanyang kama ay hindi niya mapigilan ang sarili na sariwain ang nangyari sa kanila ng binata. "Tumigil ka, Joyce. Kung nais mo ng payapang buhay ay iwasan mo na siya. Baka nakakalimutan mo na kailangan mo pambalik ka ng mommy mo. Magulo ang buhay mo." Paalala ni Joyce sa kanyang sarili. Kinuha ni Joyce ang kanyang phone. Sa hindi inaasahan ay nakita niya ang account ni Jessica. Sinilip niya ang post nito. Halos mabitawan ni Joyce ang kanyang phone nang makita niya ang post ni Jessica. "Mommy?" Nanginginig ang mga labi na bulalas ni Joyce. Hindi niya inaasahan na nasa ospital ang kanyang mommy. Hindi na nag-isip si Joyce at kaagad siyang pumunta sa Bravo Hospital. Samantala ay pumunta naman si Tristan sa kanyang pinsan sa Bravo Hospital. Naglalakad siya nang bigla na lang na may bumangga sa kanya. "What the?"
Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang makita ang mukha ni Joyce. Umiiyak ito at nagmamadali. Why are you here? Nagtatakang tanong niya sa dalaga. Pupuntahan ko ang mommy ko. Umiiyak na sagot ni Joyce sa binata. Tristan, papayag ako sa kasunduan mo basta tulungan mo ako. Tulungan mo ako mapuntahan ko ang mommy ko. Hindi ko pwede makita ni Daddy o ni Cheska. Ipapakasal niya ako sa lalaking hindi ko naman mahal. Umiiyak ang sabi ni Joyce. Hindi naman makapaniwala si Tristan sa narinig niya mula kay Joyce. Higit na hindi nito inaasahan na luluhod ito sa harapan niya habang basa na ng mga luha ang magandang mukha nito. Kagad niya naman itong dinaluhan at pinatayo. Hindi itong unang beses na may nagmakaawa sa kanya pero itong unang beses na ayaw niyang may gumawa sa kanya. Okay, let's find a way na mapuntahan ng mommy mo. Huwag ka magpadalos-dalos. We need to plan everything. Mahinahon na sabi ni Tristan sa dalaga.